Sa isang liblib na baryo sa timog ng Samar, kung saan ang mga daan ay putikan tuwing tag-ulan at ang katahimikan ng gabi binabasag lamang ng huni ng tuko at alulong ng mga aso, naninirahan ang isang lalaking kilala sa pangalang Mang Lando. Siya ay isang mananggiti ng tuba, isang trabahong namana pa niya mula sa kanyang ama at lolo bago siya. Bawat madaling araw, bago pa sumikat ang araw, sinusuotan na ni Mang Lando ang kanyang lumang sombrero at dalang tukil, tabo, at matalim na sundang. Umaakyat siya sa mga niyog na tinatawag nilang tandok, mga matatandang puno ng niyog na akyat lamang ng bihasa. Sa taas ng mga ito, tinutuyot niya ang katas ng bulaklak ng niyog para maging tuba. Ang tuba, pag inalagaan, parang anak, bawat patak, may kwenta, wika ni Mang Lando sa kanyang pamangkin minsan. Wala siyang asawa at ang bahay niya ay nasa gilid ng gubat. Marami ang umiiwas sa lupang iyon sapagkat ayon sa matatanda, may duwende raw na nakatira sa isang napakalumang puno ng balete malapit sa mga niyugan ni Mang Lando. Ngunit siya, na buong buhay ay lumaki sa pangunguna ng mga kabundukan at punong kahoy, ay hindi natatakot. Sa katunayan, tinatawag pa niyang kaibigan ang duwendeng sinasabi ng mga tao. Isang araw ng Huwebes, habang tinatanggal niya ang lumang tapayan ng tuba mula sa isang punong niyog, napansin niyang tila may nagbago sa paligid. Ang hangin ay hindi tulad ng dati, mas malamig, mas mabigat. Tahimik ang gubat, wala ni kaluskos ng ibon o huni ng kuliglig. Pagbaba niya, may nakita siyang maliit na nilalang sa tabi ng puno ng balete. Ang nilalang ay kasing taas lamang ng tuhod ng tao, suot ang gintong barong at pulang salakot. Ang mga mata nito ay kumikislap, tila may lihim na alam. Magandang araw, Mang Lando, bati ng nilalang, na ikinabigla ng mananggiti. Napaatras siya, hawak ang kanyang sundang. Huwag kang matakot, ani ng duwende. Matagal na kitang pinagmamasdan. Hindi ka naninira ng kalikasan, at ni minsan ay hindi mo ako ginambala sa punong tirahan ko. Kaya't dumating na ang panahon para suklian kita. Hindi makapagsalita si Mang Lando. Sa loob ng ilang segundo, inakala niyang guni-guni lamang ang lahat. Ngunit nang magsalita muli ang duwende, tila napako siya sa lugar. Ibinibigay ko sa iyo ang biyayang ginto. Mula ngayon, lahat ng tuba mong kukunin ay magiging dalisay at pinakamasarap sa buong rehiyon. At higit pa roon, bawat benta mo ay dadalhin ka sa tagumpay. Pero may kapalit. Dagdag ng duwende, sabay tingin sa silangan sa direksyon ng baryo. Anong kapalit? Tanong ni Mang Lando. Ang pagkakaibigan natin ay magdudulot ng inggit, at sa inggit, nagigising ang kadiliman. Kinilabutan si Mang Lando. Hindi niya alam kung anong klaseng kasunduan ito. Ngunit bago pa siya makapagtanong muli, naglaho ang duwende sa hangin, kasabay ng pagbalik ng mga huni ng gubat. Sa sumunod na linggo, totoo nga ang mga sinabi ng duwende. Ang tuba ni Mang Lando ay hindi lamang naging pinakamasarap sa baryo, kundi dinarayo pa ng mga tagabayan. Dumami ang kanyang kliyente mula sa mga karinderya hanggang sa mga mayayamang negosyante. Dahil sa sunod-sunod na biyaya, nakapagpatayo siya ng malaking bahay, nakabili ng bagong motorsiklo at nabigyan pa ng puhunan ng kanyang mga pamangkin. Ngunit kasabay ng pagangat niya ay ang mga bulong-bulungan. Hindi normal yan, baka may agimat. Baka may alagang duwende. O baka naman, mangkukulam siya. At sa dilim ng gabi, sa isang dampa sa kabilang baryo, isang matandang babae ang binigkas ang isang sumpa habang nakatitig sa apoy. Kung may duwende siyang kakampi, may itim na mahika akong kayang lumamon sa kanya. Isang bagong banta ang isinilang. Ang mambabarang na matagal nang nagtatago sa anino ng kagubatan. Sa kabilang panig ng baryo ng Malasinta,
Sa paanan ng bundok ng Duhat, may isang matandang kilala sa pangalang Aling Iska. Hindi siya karaniwang matanda. Matagal na siyang pinagkakakitaan ng takot at paggalang. Isang babaylan, tagapagpagaling at tagapag-usal ng dasal sa mga anito noon. Ngunit nang mawala ang paniniwala ng mga tao sa kanilang lahi, nagbago siya. Napuno ng pait ang kanyang puso. Hindi na siya tagapagpagaling. Siya ngayon ay isang mambabarang. Marami ang lumalapit sa kanya sa gabi, patago, upang humingi ng ganti o kapangyarihan. Binabayaran siya ng alahas, pera o minsan ng dugo. Kapalit, sakit, kabaliwan, kamatayan. Isang gabi habang nag-aalay siya ng itim na manok sa gitna ng isang bilog ng abo at durog na uling, bumungad ang anino ng isang babae, si Liza, anak ng matandang kaaway ni Mang Lando sa Niugan. "Ayos lang po ba ang oras, Aling Iska?" Bulong ni Liza, takot na takot. "Tao ka ba o kaluluwa?" Tugon ni Aling Iska na hindi man lang lumingon. "Kung tao ka, sabihin mo agad ang pakay mo." "Si Mang Lando po. Dati pareho lang silang mananggiti ng tatay ko. Ngayon, bigla na lang siyang yumaman. May bago siyang bahay, bagong motorsiklo. Kami, wala. Puro palugi ang tinda namin. Kahina-hinala na po yun." Tumawa si Aling Iska. Mababa, basag, tila may kasamang ubo ng matandang may halakhak ng demonyo. "Aha, kaya pala, naiinggit kayo." "Hindi po. Gusto lang naming malaman kung may lihim siya. At kung meron, gusto kong mawala iyon." "Walang lihim ang nanatiling lihim habang may matang naniniktik," sagot ng matanda. Kinuha niya ang isang garapon na may lamang mga bubuyog at ipinatong ito sa gitna ng bilog. "Kung gusto mong malaman ang sikreto ng kalaban mo, handa ka bang magbayad ng kapalit?" "Anong kapalit?" "Ikaw na ang magpapatibok ng puso ng kasamaan, hindi ako. Ikaw ang magdadala ng kasawian habang ako ang gagabay." Liza, bagamat nanginginig sa takot, ay tumango. "Kahit ano, basta mawala ang swerte ni Lando." Napangisi si Aling Iska. Sa loob ng kanyang dampa ay umalimbukay ang usok at ang mga bubuyog sa garapon ay biglang nabuhay. Ang mga mata ni Aling Iska ay kumislap ng pula. Samantala, sa bahay ni Mang Lando, tahimik ang gabi. Habang siya ay nagpapahinga at nilalasap ang bagong timplang tuba, napansin niyang parang may kakaibang amoy sa hangin. Hindi asim ng tuba, hindi usok ng kahoy. Isa itong masangsang na halimuyak, parang bulok na karne. Lumabas siya ng bahay upang sumilip sa paligid. Tahimik ang Niugan, ngunit may nakita siyang munting anino na dumaan sa ilalim ng mga puno. Mabilis, parang hayop, parang hindi tao. Kinabukasan, isa sa kanyang mga puno ng niyog ay natagpo ang tuyot na parang hinigop ang katas mula sa ugat pa lang. At ang pinutol niyang bulaklak ng niyog, imbes na tuba, dugo ang tumulo sa tapayan. Napaatras si Mang Lando. Hindi ito gawa ng tao. Agad niyang naalala ang babala ng duwende. Ang pagkakaibigan natin ay magdudulot ng inggit, at sa inggit, nagigising ang kadiliman. Sa likod ng kanyang bahay, sa tabi ng lumang balete, isang maliit na pinto ng kahoy ang biglang bumukas mula sa lupa. Lumitaw ang duwende, mas seryoso na ngayon ang muka. "Mang Lando, kailangan mong maghanda. May nilalang na isinumpa ang gumagapang na sa paligid mo. Isang mambabarang ang gising at ikaw ang una niyang bibiktimahin." Hindi mapakali si Mang Lando kinagabihan. Habang ang iba sa baryo ay abala sa paghahanda ng pagdiriwang ng pista ng kanilang patron, siya ay palaging nakatanaw sa mga punong niyog. Para bang may nagmamasid sa kanya, ngunit kapag sumisigaw siya ng "Sino yan?",
Tanging mga kaluskos lang ng dahon at hangin ang kanyang naririnig. Mula sa itim na anino ng punong mangga sa tabi ng kanyang bakod, dalawang maliit ngunit matatalim na mata ang nanlilisik. Hindi ito hayop, hindi rin ito tao. Isa itong alagad ng mambabarang, isang itim na ipanok, ibong isinumpa at pinalaki sa kadiliman, ginagamit bilang taga-subaybay at taga-usig. Ang ipanok ay umiikot sa ibabaw ng niyugan. Hindi ito lumilipad gaya ng pangkaraniwang ibon. Ito'y tila dumudulas sa hangin, nagiging usok sa gitna ng ulap, tapos ay muling nagiging laman kapag dumadapo sa sanga. Sa kanyang munting pinto sa gilid ng balete, muling lumitaw ang duwende. Mang Lando, bulong nito habang lumapit. Nagsimula na ang paglusob. Huwag kang magpapanik. Kailangan mong sundin ang lahat ng sasabihin ko. Ano ba talaga tong kalaban natin kay Eli? Tanong ni Mang Lando. Gamit ang palayaw na ibinigay niya sa duwendeng naging tagapagtanggol niya. Isang babaylan na tinalikuran ng liwanag. Matagal na siyang hindi nagpapakita, pero pinukaw siya ng inggit, galit at panibugho ng mga tao sa paligid mo. Hindi lang basta barang ang kaya niyang gawin, Lando. Kaya niyang ipatawag ang mga nilalang sa ilalim ng lupa. Mga inuud na espiritu, mga sumpang alitap-tap, at mga itim na gamugamo na dumidikit sa iyong kaluluwa at unti-unting sumisipsip ng iyong swerte at buhay. May protection ba ako? Tanong ni Lando, kinakabahan. Kaya kitang protektahan, pero kailangan mo na ngayong gumising sa tunay mong tungkulin. Sagot ni Kaeli. Hindi lang basta biyaya ang ibinigay ko sa iyo. Isa kang tagapangalaga ng lihim ng kabundukan. Ang bawat tuba na iyong iniinom ay hindi lang galing sa niyog, kundi galing sa ugat ng daigdig. Ang bawat patak niyon ay sagradong ambag ng mga nilalang tulad ko. Tumango si Lando, ngunit ramdam niya ang bigat ng kanyang bagong responsibilidad. Isa siyang karaniwang mananggiti noon. Ngayon, kailangan niyang maging tagapagtanggol. Bilang paghahanda, inakay siya ni Kaeli sa likod ng kanyang bahay. Sa ilalim ng isang sira-sirang tapayan ay may kahoy na hagdan na pababa sa isang lihim na silid. Dito, bumungad kay Lando ang isang madilim ngunit maliwanag na lugar. Isang kuweba na pinapailawan ng mga itim na alitap-tap na may gintong mata. Sa gitna ng kuweba ay isang tapayan ng mahiwagang tuba, nakalubog sa isang sagradong bato na hugis puso. Ito ang pinagmumulan ng yaman mo, paliwanag ni Kaeli. Ngunit ito rin ang pinupuntirya ng mambabarang. Kapag nahawakan niya ito, hindi lang ikaw ang mamalasin, pati buong baryo ay lulubog sa sakit, gutom at kamatayan. Napalunok si Lando. Ano ang kailangan kong gawin? Ang tuba ay hindi lang iniinom. Ihalo mo ito sa dugo ng niyog at lagyan ng dahon ng kupang. Gamitin mo ito bilang panlinis sa iyong katawan tuwing gabi. Iwisik mo rin sa paligid ng iyong bahay. Ang sangkap na ito ay kilala sa mundo ng engkanto bilang dugo ng alon, panangga sa mga barang. Sa labas, habang nagsisimula ng maghihip ang malamig na hangin, si Liza ay muling dumalaw kay Aling Iska. Matagal, Aling Iska, ang yaman niya parang hindi maubos. Gusto mo na bang isunod ang susunod na hakbang? Tanong ng mambabarang habang nilalamas ang katawan ng ipanok. Oo, gawin natin ang lahat. Gusto kong makita siyang mabaliw. Ngumiti si Aling Iska saka kumuha ng sinulid na pula. Sa dulo nito, ibinalot niya ang buhok ni Liza, ilang patak ng dugo ng manok at balat ng ahas. Orasyon ng pagkabasag ng isip, 1 linggo lang, at yang si Lando mo ay makikitang nagsasalita mag-isa, tumatawa mag-isa, at umiiyak kahit walang dahilan. Ngunit hindi alam ni Liza na sa bawat sumpa ng mambabarang may kapalit. At minsan mas mabigat pa ito kaysa sa layunin.
2 gabi na ang lumipas mula nang makapasok si Mang Lando sa kuweba sa likod ng kanyang bahay. Araw-araw siyang nagsasagawa ng ritual ayon sa utos ni Kaeli. Nililinis ang kanyang katawan gamit ang dugo ng alon at iniiwisik ito sa paligid ng kanyang kubo. Pati ang mga puno ng niyog ay pinatakan niya ng tuba na hinaluan ng dahon na kupang at durog na anting-anting na ibinigay ng duwende. Pero sa kabila ng pag-iingat, ramdam pa rin niya ang paninikip ng paligid. Ang mga ibon sa umaga ay hindi na umaawit. Ang mga palaka ay nananahimik tuwing gabi. May kakaibang katahimikan ang umiiral, isang uri ng katahimikang hindi kalmado kundi puno ng pangamba. At dumating ang gabi ng unang pag-atake. Tulog na ang mga bata, bulong ni Aling Iska kay Liza habang hinihimas ang buto ng uwak na isinawsaw sa itim na langis ng itik-itik na itim. Ngayong gabi, hihina ang kanyang isipan. Masisira ang loob niya. Wawasakin natin ang kanyang pagkatao at saka natin kukunin ang lihim niya. Sa kubo ni Mang Lando, biglang nanlamig ang hangin. Isang alingaw-ngaw ng mga bulong ang narinig niya mula sa bubong ng kanyang bahay. Dumaan ang aninong tila pusa, ngunit may buntot na mahaba at balahibong basa. Hindi ito tao, bulong niya, habang hawak ang bote ng sagradong tuba. Ito ang unang sinugo nila. Sumilip siya sa bintana. Sa kanyang harapan ay isang nilalang na hindi niya alam kung anong klaseng hayop. Makinis ang balat, may mga mata sa magkabilang gilid ng ulo at ang hininga nito ay amoy bulok na kamatis. Sumigaw si kay Eli mula sa labas. "Lando, ilabas mo ang boteng may dugo ng tuba. Basagin mo sa lupa, ngayon din." Mabilis na sinunod ni Mang Lando ang utos. Binuksan niya ang bote, saka ibinato ito sa gitna ng bakuran. Pagbagsak ng bote, lumabas ang kulay gintong usok at sa isang iglap, ang nilalang ay nagliyab. Napasigaw ito sa sakit habang ang balat ay natutunaw na parang kandila sa ilalim ng araw. "Ito ang simula," sabi ni Kaeli habang unti-unting lumilitaw mula sa balete. "Tinesting lang nila ang depensa mo, pero ang susunod, mas matindi." Kinabukasan, pagkagising ni Mang Lando, nagulat siya sa nakita. Ang lahat ng kanyang mga puno ng niyog ay tuyot. Walang katas, walang bunga. Tila ba sinipsip ng isang hindi kilalang puwersa ang lahat ng sustansya mula sa mga puno. "Kaeli, bakit? Akala ko protektado ako." "Protektado ka, Lando. Ikaw. Pero ang lupa, ang tanim, ang paligid mo, maaari nilang galawin yan. At kung hindi mo sisimulan ang susunod na hakbang, ikaw naman ang susunod. Ano pa bang kailangan kong gawin? Kailangan mong pumasok sa kagubatan ng Binungkos, isang sagradong lugar sa likod ng bundok. Doon mo makikita ang puso ng yaman, ang pinagmumulan ng lahat ng lakas ng mga duwende. Kailangan mong hingin ang pahintulot ng kanilang matandang tagapangalaga, si Tandok, upang ipatawag ang bantay ng lupa. At kung hindi niya ako payagan, edi mas lalo kang mamamatay." Samantala, si Liza ay nagsimula ng makaranas ng mga pangitain. Tuwing gabi ay nananaginip siya ng mga mata ng hayop, mga boses na hindi niya maintindihan, at mga kamay na tila sumasakal sa kanya habang siya'y natutulog. "Aling Iska," takot na takot niyang sabi, "bakit parang may sumusunod na rin sa akin?" Ngumiti lang ang mambabarang, ngunit may bahid na ng pag-aalinlangan sa kanyang mga mata. "May ginising tayong puwersa, Liza. Hindi lang natin kalaban si Lando, kalaban din natin ang balanse ng mundo." At habang lumalalim ang gabi, sa ilalim ng kuweba ng sagradong tuba, unti-unting nagbubukas ang bato sa gitna, at mula rito ay lumilitaw ang unang anyo ng bantay ng lupa. Isang nilalang na may katawan ng tao, balat ng ahas,
at mga mata ng liwanag. Oras na ng pakikidigma. Madaling araw pa lang ay naglalakad na si Mang Lando paakyat sa kabundukan. Bitbit niya ang isang supot na yari sa balat ng bayawak, puno ng mga sangkap na ipinahanda ni Ka Eli. Ugat ng kaliskis dragon, pinatuyong bunga ng buntal, at isang dahon ng balantok na nakabalot sa gintong sinulid. Sa kanyang dibdib ay nakasukbit ang isang maliit na lalagyang kawayan kung saan naroroon ang iilang patak ng sagradong tuba na pinayaman ng duwende. Tandaan mo, Lando, paalala ni Ka Eli bago siya umalis. Walang salita ang dapat mong banggitin hanggat hindi ka tinatawag. Ang mga espiritu sa binungkos ay sensitibo sa boses ng tao. Ang gubat ng binungkos ay lugar na matagal nang ipinagbabawal pasukin. Wala ni isa mang taga-baryo ang nangangahas pumasok dito, maliban sa mga nawawala na lang bigla. Sabi-sabi ng matatanda, may mga mata raw sa bawat puno, may mga dila sa ugat, at may mga aninong hindi mo kasama, pero sumusunod sa iyo. Habang lumalalim ang kanyang paglalakad, naramdaman ni Lando ang unti-unting pagbigat ng hangin. Hindi ito dahil sa pagod, kundi tila ba may kamay ng lupa na pilit siyang hinihila pa ibaba. Huminga siya ng malalim at inabot ang kawayan ng tuba. Isang patak ang ininom niya at naglaho ang bigat sa kanyang katawan. Sa kalagitnaan ng kagubatan, may isang malaking puno ng katmon na may ugat na nakalabas sa lupa, tila kamay na nakaharang sa daan. Tumigil siya roon. May narinig siyang boses, hindi tao, hindi rin hayop, isang bulong sa hangin. Lando, anak ng pawis, bakit ka narito? Hindi siya sumagot. Sa halip, lumuhod siya sa lupa, inilabas ang balat ng bayawak at isa-isang nilatag sa harapan ng mga sangkap. Lumakas ang hangin. Gumalaw ang mga dahon kahit walang dumadaang alon ng hangin mula sa labas. Mula sa likod ng punong katmon, lumitaw ang isang nilalang na kasinlaki ng kalabaw, ngunit ang katawan ay tila yari sa ugat at bato. Ang mga mata nito ay kulay luntian at may liwanag na hindi masilayan ng direkta. Ako si Tandok, wika nito. Bantay ng puso ng yaman. Alam mo ba kung anong panganib ang dala mo sa paglapit dito? Tumango si Mang Lando. Pinilit niyang hindi magsalita ayon sa bilin ni Ka Eli. May mambabarang na nagising sa galit at isang aswang na uhaw sa biyaya. Ang balanse ng lupa ay gumagalaw sa maling direksyon. Biglang umalo ng lupa sa paligid. Mula sa mga dahon ay bumaba ang mga duwending maliit pa sa palad. May mga pakpak na yari sa sinag ng araw at nagsimulang mag-ikot-ikot kay Lando. Nagtiwala sa iyo si Ka Eli, kaya't ako na rin ay magbibigay ng huling pagsubok. Inilatag ni Tandok sa harap ni Mang Lando ang isang lalagyan na yari sa baon ng niyog, puno ng malinaw na likido. Ito ang laman ng lupa. Isa itong sagradong alak na magpapalakas sa iyong diwa. Ngunit tandaan, pag ininom mo ito, ikaw ay magiging tagapangalaga na rin. Ikaw ay di na basta tao. Huminga ng malalim si Mang Lando. Isang hakbang ang kanyang ginawa, isang sulyap sa paligid, at ininom niya ang laman ng bao. Pak! Isang malakas na liwanag ang pumutok mula sa kanyang dibdib. Ang katawan niya ay tila nasusunog ngunit hindi nasasaktan. Ang kanyang mga mata ay tumingkad at sa kanyang likod sumulpot ang anyo ng isang sagradong puno, isang anino ng balite na may 8 sanga. Simula ngayon, Lando, sabi ni Tandok, ikaw ay alagta ng yaman, ang tagapangalaga ng tuba, ang kalaban ng dilim. Biglang yumanig ang buong kagubatan. Sa di kalayuan, isang matinis na tili ang pumunit sa hangin. Isang hudyat. Nahanap ka na nila. Bulong ng isang duwende. Dumating na si Aling Iska. Sa kabila ng gubat ng binungkos, habang si Mang Lando ay tinatanggap ang kanyang bagong kapangyarihan bilang alagta ng yaman,
Isang matandang babae na halos di na makalakad ang dahan-dahang bumangon mula sa ilalim ng lupa. Ang lupa sa paligid niya ay nagbibitak habang ang mga ugat ng punong kahoy ay kusang umaatras palayo sa kanyang katawan. Ang kanyang buhok ay parang uling, mahaba't buhaghag, at ang balat niya ay kulubot na tila balat ng tuyong kahoy. Ngunit sa kabila ng anyo, ang kanyang mga mata ay naglalagablab sa kulay pulang apoy. Mga matang hindi natutulog sa galit. "Lando, ikaw pala ang bagong bata ng mga duwende," bulong niya sa sarili. "Akala mo siguro matatakasan mo ang sumpa ng lahi mo." Si Aling Iska, ayon sa alamat, ay isang mambabarang na minsang pinarusahan ng mga duwende sa ilalim ng lupa matapos niyang subukang lasunin ang isang tagapangalaga ng punong sagrado. Sa kanyang pagkatalo, ibinaon siya ng buhay sa ilalim ng gubat ng silab at ang kanyang kaluluwa ay niliglig sa loob ng 1,000 taon ng kadiliman. Ngunit sa muling pagbukas ng sagradong alak, ang laman ng lupa, naramdaman niya ang paggalaw ng kapangyarihan. Sinalubong ng liwanag ang liwanag. At narito na rin ako, lilim ang isusukli ko. Ipinako niya ang kanyang mga kamay sa lupa at umusal ng sinaunang orasyon. Mula sa kanyang bibig ay lumabas ang mga itim na insekto, mga alitaptap na walang liwanag, langgam na may sungay, at bubuyog na may mga ngipin. Umalimbukay ang mga ito, lumipad paakyat sa langit at kumalat sa buong bundok. Sa kabilang dako, si Mang Lando ay nilalakad ang daang pabalik sa baryo, dala ang bagong bigat sa kanyang mga balikat. Hindi pa man siya tuluyang nakakalayo sa binungkos, ay sinalubong siya ng kakaibang damdamin. Isang malamig na ihip ng hangin na tila dumaan sa kanyang kaluluwa. Napalingon siya. Sa mga dahon ng punong nara, may nakapaskil na itim na tela, isang pahimakas, isang babala. Mula sa anino ng kakahuyan, lumitaw si Kaili. Ngunit tila may nabago sa anyo nito. Ang kanyang mga mata ay tila basang ulap, malungkot ngunit malinaw. "Lando," wika niya. "Hindi lang si Iska ang dapat mong katakutan. Sa pagbabalik niya, gigising din ang iba. Ang mga nilalang na minsang pinagtulungan ng mga barang at itim na duwende. Panahon na ng pagdurugo." Napapitlag si Lando. "Anong ibig mong sabihin, Kaili?" Humugot ng malalim na buntong hininga si Kailay. "Ang 7 anino ay gigising, at ikaw, Alagta, ang dapat sumalubong sa kanila." Hindi pa man tuluyang lumalabas sa bibig ni Kailay ang mga salitang iyon, ay biglang lumindol. Sa himpapawid, isang itim na alon ng mga insekto ang kumalat at bumulusok sa direksyon ng baryo. Ang mga barang, usal ni Kaeli, sinimula na ni Iska ang paggising at ang unang babagsakan ay ang mga inang buntis sa baryo. "Hindi!" sigaw ni Lando at buong lakas siyang tumakbo pababa ng bundok. Habang naglalakad, kumikislap ang kanyang balat. Ang anino ng balite sa kanyang likuran ay muling lumitaw, ngunit ngayon ay mas malaki, sumasabay sa bawat hakbang niya. Ang tuba sa kanyang kawayan ay nagbabaga, tila nag-aapoy. Sa di kalayuan, umalingaw-ngaw ang iyak ng isang sanggol. At doon niya alam, nagsimula na ang digmaan. Mabilis ang pagtakbo ni Mang Lando pababa ng bundok. Sa bawat yapak niya sa lupa, tila may dumadagundong na panaghoy sa paligid. Parang umiiyak ang kalikasan. Nakikita niya sa malayo ang mga usok na pumapailan lang mula sa baryo. Hindi ito apoy, kundi isang makapal na ulap ng insekto. Itim, malalagkit, at may daladalang sumpa. Ang mga barang, bulong niya. Nagkalat na. Sa pagdating niya sa unang dulo ng baryo, sinalubong siya ng isang matandang babae na nanlalambot sa tabi ng poso. Ang mga mata nito ay dilat na dilat at ang katawan niya ay puno ng kagat ng bubuyog. Hindi na ito gumagalaw. Patay.
Sumugod si Lando sa gitna ng baryo. Naroon si Kapitan Eufrazio, hawak ang isang palakol at pinapalo ang mga insekto sa harap ng munisipyo. Kasama niya ang iilang kabataang lalaki, ngunit halatang pagod at sugatan. "Kap, umalis na kayo rito. Wala kayong laban sa ganito," sigaw ni Lando. Napalingon si Kapitan at sa gitna ng kaguluhan ay napatda ito nang makita ang anyo ni Lando. Ang anino ng punong balite ay sumusunod sa kanya at ang kanyang katawan ay kumikislap sa liwanag ng araw. "Lando, anong nangyari sa'yo?" "Ako na ang bahala. Ibalik niyo sa loob ang mga bata't buntis. Huwag kayong lalabas hanggat hindi ko sinasabi." Sa gitna ng baryo, itinayo ni Lando ang isang maliit na altar. Inilabas niya ang balat ng bayawak na naglalaman ng mga ugat, dahon at pulbos ng buntal. Pinaghalo-halo niya ito sa loob ng isang palayok at tinaktakan ng 3 patak ng sagradong tuba. Boom! Biglang bumalot ang liwanag sa paligid. Ang mga insekto ay nagkandara pa at tumalsik pa atras, ngunit sa ere, unti-unti silang bumuo ng hugis. 7 anyo, 7 anino, 7 kalaban. Ang una ay may anyong uod na may mukha ng tao, ang aninong gumagapang. Ang ikalawa ay isang payat na lalaki na parang may balahibo ng uwak sa buong katawan, ang barang na lumilipad. Ang ikatlo'y isang matandang lalaki na may katawan ng baboy, ang kalag na tumatangis. Ang ikaapat ay isang babae na may mukha ng sanggol, ngunit katawan ng ahas, ang kumakain ng luha. Ang ikalima ay isang nilalang na walang mukha, ang aninong walang panahon. Ang ika-6 ay isang mataas na babae na may leeg na parang poste at mga kamay na parang ugat, ang ginang ng hangin. At ang ika-7, ang pinakanakakatakot sa lahat, ay si Aling Iska. Nakalutang sa ere, may kasamang itim na korona at mga mata na hindi na tao. "Lando!" sigaw ni Iska. "Hindi ka karapat-dapat sa biyayang yan. Ibigay mo sa akin ang sagradong tuba at aalis ako sa inyong mundo." Ngunit hindi sumagot si Lando. Sa halip, ininom niya ang huling patak ng tuba sa kanyang kawayan. Tumindig siya sa gitna ng altar at biglang lumakas ang hangin sa paligid. Umikot ang mga aninong balite sa katawan niya, bumalot sa kanyang mga braso't binti. "Ako ang alagta ng yaman," wika niya. "At hanggang ako'y buhay, hindi kayo makakatawid sa mundong ito." Boom! Sa isang iglap, sumugod ang 7 anino. Sa loob ng baryo, nagsimula ang digmaan. Umalingaw-ngaw sa buong baryo ang sagupaan ng liwanag at dilim. Habang lumulubog ang araw, ang buong paligid ay nabalot ng apoy, anino at kaluskos ng mga insekto. Tumitigil ang hangin sa bawat hampas ng mga anino at bumibilis ang tibok ng puso ng bawat buhay na naninirahan sa nayon. Sa gitna ng kalsada, naroon si Mang Lando. Hubad ang dibdib, balot ng mga guhit ng sagradong tinta, at sa kanyang kanang kamay ay ang kawayan ng tuba na ngayon ay kumikislap sa kulay ginto. Ang 7 anino ay pinalilibutan siya. Bumubulong, sumisigaw, bumabanggit ng mga salitang hindi mula sa mundong ibabaw. Isang tao lang siya, ungol ng aninong gumagapang. Hindi niya tayo kayang pigilan. Ngunit sa bawat paglapit nila, may sumasabog na liwanag mula sa katawan ni Lando. Itinataas niya ang kawayan, umiikot ito sa ere at parang tinig ng buong kagubatan ang umaalingaw-ngaw. Sa ngalan ng liwanag, sa bisa ng lupa, sa basbas ng payapa, alisin ang lason ng dilim. Mula sa kawayan ay lumabas ang huling patak ng laman ng lupa. Isang gintong likido na, sa sandaling bumagsak sa lupa ay lumikha ng lindol. Sa gitna ng biyak sa lupa ay lumabas ang isang matandang duwende.
si Datubilyo, ang pinuno ng mabubuting duwende. "Lando," wika ni Datubilyo, "ang oras ay dumating na. Ang huling alay ay kailangan." "Anong alay, Datu?" tanong ni Lando habang umiiwas sa pag-atake ni Aling Iska. "Ang tanging paraan upang tuluyang mawala ang 7 anino ay ang pag-alay ng liwanag mula sa pinagmulan nito, mula sa'yo." Nanlaki ang mata ni Lando. Ibig sabihin ba'y kailangan niyang ialay ang kanyang sariling buhay? "Kung iyan ang kabayaran upang iligtas ang aking baryo, ang aking mga anak, at ang kinabukasan ng kabundukan, handa ako." Lumuhod si Lando sa gitna ng mga anino. Inilagay niya ang kanyang kamay sa lupa. Mula sa kanyang dibdib ay lumabas ang sinag ng gintong liwanag, ang purong kapangyarihan ng biyaya na ibinigay ng mga duwende. Ang mga anino ay nagsimulang sumigaw. Nasusunog ang kanilang katawan, natutunaw ang kanilang anyo. "Hindi pa tapos ito, Lando!" huling sigaw ni Aling Iska habang unti-unting nagiging abo. "Tapos na? Habang may puso ang lupa," tugon ni Lando. Boom! Isang malakas na pagsabog ng liwanag ang kumalat. Nagdilim ang paligid at pagkatapos ay katahimikan. Nagising si Lando sa ilalim ng punong balite. Ang mga sugat niya ay wala na at ang kanyang balat ay tila nilukob ng ginintuang alikabok. Nakatayo sa harapan niya si Datubilyo, hawak ang bagong kawayan ng tuba. "Hindi ka pa tapos, Lando," wika ng duwende. "Ngunit pinatunayan mong karapat-dapat ka. Ang bagong linya ng alagta ay magsisimula sa iyo." Mula sa lupa, tumubo ang isang bagong puno ng niyog at sa unang likas na katas nito ay lumabas ang bagong sagradong tuba. Sa baryo ng Binungkos, si Mang Lando ay hindi na basta mananggiti. Siya na ngayon ang tagapangalaga ng lihim ng kalikasan. Sa tuwing may batang lalapit sa kanya, ikukwento niya ang nangyari, hindi upang takutin, kundi upang ipaalala. Walang tunay na yaman sa ginto, kundi sa buhay na nililigtas. At sa bawat pag-inom ng kanyang tuba, isang patak ang iniaalay niya sa lupa para sa mga duwendeng mabubuti at para sa diwa ng sakripisyong di malilimutan. Wakas.